Kung sasabihin ko sa iyo na kaya mong maging hindi makilala sa loob lamang ng 70 araw, hindi ito teorya, ito ay practical, ito ay totoo. Ito ay isang bagay na makikita mo sa paraan ng iyong paglakad, pagbikas, at pagtugon sa ilalim ng presyon. Isipin mo, sa loob ng 3 buwan, ang bersyon ng iyong sarili na nag-atubili, nagpapaaliban, at nag-aalinlangan ay mawawala na lamang, at sa lugar nito, lalabas ang isang mas matatag, mas nakatutok, mas matalim na tao, isang tagapagpaganap, isang tagabuo, isang puwersang kumikilos. Hindi ito isang panaginip, ito ay isang pagpipilian. Kung handa ka talagang gawing pinakamatindi, pinakadisiplinado, at pinakamaimpluwensyang 70 araw ng iyong buhay ang mga susunod na araw, kailangan mong lubusan itong isabuhay. Pag-aralan ang video na ito mula simula hanggang dulo. Panoorin ng higit sa isang beses dahil hindi ito tungkol sa pagiging labis na nasasabik. Ito ay tungkol sa tunay na paggawa ng mga bagay na mangyari. Hakbang-hakbang, ritual-ritual, mentalidad-mentalidad. Ito ang planong matagal mo nang hinahanap. Ngunit linawin natin mula ngayon, hindi ito isang panandaliang pampasigla. Hindi ito isang video para palakasin ang iyong loob. Ito ay digmaan. Ito ay isang deklarasyon laban sa iyong dating sarili, laban sa mga ugali na nagpapanatili sa iyo sa parehong lugar, laban sa mga pagdadahilan na ginawa mong katotohanan. 70 araw, isang pagpipilian, alinman ay lubusan kang sumama o mananatili kang ordinaryo. Ang katotohanan ay simplo, ang 70 araw ay hindi mahiwaga, sila ay mathematical. 3 buwan ng radical na pagkakapar-pareho ay maaaring makabuo ng mga bagong ugali na humuhubog sa iyong pagkakakilanlan, dawing hindi matitinag na momentum ang maliliit na tagumpay, at ilagay ka sa unahan ng 99% ng mga taong nabubuhay ng automatiko. Naghihintay na balang araw ay magbago ang lahat. Ngunit wala sa mga ito ang mangyayari nang walang pangako, nang walang ganap na focus, nang walang pagputo sa mga ruta ng pagtakas. Kailangan mong tratuhin ang siklo na ito bilang iyong huling pagkakataon upang tuparin ang palagi mong sinasabi na gagawin mo. Sabi mo, handa ka na dating. Ngayon na ang oras upang ipakita. Kung talagang determinado ka sa pagbabagong ito, mag-subscribe dahil sasamahan kita sa paglalakbay na ito. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw mula ngayon. Hindi ito isang serye ng mga motivational video. Ito ay malalim na pagsisid. Kung magpapatuloy ka hanggang sa huli, hindi makikilala ng mundo ang taong lalabas sa ika-negatibo 70 araw. Ngunit lahat ay nagsisimula ngayon. Mayroon kang 70 araw upang baguhin ang lahat. At ang video na ito ay kung saan sinusunog ang lumang plano at itinatayo ang bago. Ang isang tunay na nagpapasya ay nagsusunog ng mga tulay. Hindi ito figuratibong pananalita. Hindi ito isang maligamgam na desisyon. Walang plan B. Tinatanggal ng taong nakatuon ang mga daan palabas. Ginagawa niyang impossible ang pag-atras. At itong pagpipilian, itong matatag na desisyon, ang nagpapabago sa kanya kaagad, hindi mamaya, ngayon. Ito ang kahulugan ng pagkulong ng sarili sa loob ng 70 araw. Nagiging mas direkta ang iyong buhay, mas makitid, mas hinubog. Araw-araw, nag-iipon ka ng mga patunay na hindi ka na ang dating ikaw, at nagsisimula itong paniwalaan ng iyong utak. Ito ay siyensya. Gumagana ang iyong utak sa pamamagitan ng mga pattern, sa pamamagitan ng pag-ulit. Bawat pagpipilian ay nag-iiwan ng marka. Isang beses, walang nagbabago. 2 beses, nare-rehistro ng utak. 70 araw na may pagkakaper-pareho. Walang pagdadahilan, walang negosasyon. Ito ang magiging ikaw. At kapag nagbago ang iyong pagkakakilanlan, hindi ka na sumusubok. Ikaw ay nagiging isang tao na nagigising ng maaga, nagtatapos ng mga bagay, pumipili ng disiplina sa halip na ginhawa. Kaya mahalaga ang 70 araw. Hindi dahil oras ito para sumubok, kundi dahil oras ito para maging. At aminin natin, hindi ito tungkol sa sigesig. Ito ay tungkol sa pisika.
tungkol sa momentum. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakarating sa tamang momentum dahil palagi silang nagsisimulang muli. Ginagawa nila ang 3 araw, laktawan ang isa, ginagawa ang 1 linggo, nawawala sa loob ng 2. Palagi silang bumabalik sa panimulang punto, palaging naghihintay ng click, naghihintay ng motibasyon. Ngunit ang motibasyon ay nagsisinungaling. Ang disiplina ay totoo. Dahil ang disiplina ay hindi nagtatanong kung kumusta ka, hindi nagtatanong kung nakatulog ka ng maayos, walang pakialam sa panahon o sa ginagawa ng iba. Ang disiplina ay kumikilos lamang, at ang aksyon ay lumilikha ng momentum, at ang momentum ay nagpapalit ng pagsisikap sa daloy, bumubuo ng ritmo. Ito ang naghihiwalay sa mga taong nagsisimulang muli at sa mga lumilipad. Dahil may isang punto kung saan ang lahat ay nagbabago. Ang mga ugali ay nag-a-adjust, ang katawan ay umaangkop, nakikita ng isip ang resulta. Mayroong isang bagay na bumabalik, at sa puntong iyon, ang trabaho ay nagtutulak sa iyo pasulong. Ngunit upang makarating doon, dadaan ka sa sakit, sa pagkiskisan, sa mga yugto kung saan ang lahat ay tila nakatigil. Ito ang punto na hindi nalalampasan ng karamihan, at gusto kong tandaan mo ito. Ang paglaban ay hindi iyong kaaway. Ito ang iyong senyales. Nangangahulugan ito na lumalaki ka. Isipin, lumalaki ang mga kalamnan sa pamamagitan ng tensyon. Lumalaki ang mga kasanayan sa pamamagitan ng pag-uulit. Nagbabago ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng emosyonal na pagkiskisan. Kapag mahirap na, kapag gusto mong huminto, kapag nagsimulang tumawag ang mga lumang ugali, ito ang limitasyon. Dito sumusuko ang karamihan. Ngunit dito ka magpapatuloy dahil nagpasya ka na at ang isang tunay na desisyon ay hindi nakasalalay sa pagiging maayos. Nakasalalay ito sa kung sino ang gusto mong maging. Ang pagiging dakila ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagbabago ng sarili. At ang pagbabago ay may kapalit. Ang pagiging hindi comfortable ang bayad na kailangan mong gawin upang marating ang iyong susunod na bersyon. Walang madaling shortcut o madaling pagbaluktot patungo sa tunay na pagbabago. Babayaran mo ito ng disiplina, ng focus, ng enerhiya, ngunit ang iyong itinatayo sa pagsisikap na iyon ay sa iyo at walang makakakuha nito. Ang bagong pagkakakilanlan na iyong makakamit ay magiging iyong baluti. Ang bagong mentalidad na ito ay magiging iyong panggatong. Mula sa puntong ito, walang mananatiling pareho. Ang taong nangako sa 90 araw ng hindi matitinag na focus ay hindi lalabas sa kabilang dulo tulad ng pagpasok niya. Muling iprograma niya ang kanyang sarili upang sumunod sa layunin, hindi sa emosyon. Natututo siyang lumabas kahit walang palakpakan. Binabago niya ang kanyang salaysay mula sa sinusubukan ko patungong ako. Kaya narito ang mapagpasyang punto. Ipagpapatuloy mo ba ang paglalandi sa ideya ng pagbabago o sa wakas ay magiging ikaw ang pagbabagong iyon? Dahil kapag tunay kang sumama, kapag tinanggal mo ang mga ruta ng pagtakas, sinunog ang mga tulay, at ginawang impossible ang pag-atras, ang iyong nervous system ay umaangkop. Ang kapaligiran sa paligid mo ay nagsisimulang magbago. Ang iyong mga ugali ay nagsisimulang yumuko sa bagong pattern na iyong itinakda. Ganito hinuhubog ang isang pagkakakilanlan, hindi sa isang araw, kundi sa 90 makakasunod na araw ng aksyon, araw-araw, nang may pagkakapareho. Tigilan mo na ang paghihintay na maging madali ang daan. Hindi ito magiging madali at hindi dapat. Ang pagiging hindi comfortable na iyong nararamdaman ay hindi senyales ng pagkakamali. Ito ang senyales na papunta ka sa tamang direksyon. Ito ang birding ilaw na nagsasabing magpatuloy, manatiling nakatutok, magpatuloy sa pagbuo. Dahil sa loob ng 90 araw, kung mananatili kang matatag, hindi mo lang mararamdaman na iba ka, magiging iba ka. Hindi ka makikilala ng mundo, ngunit ang pinakamahalaga, hindi ka rin makikilala ng sarili mo. Bawat dakilang pagbabago ay may punto ng pagbaliktad, isang sandali kung saan humihinto ka sa pagtatanong kung ano ang dapat mong gawin at nagsisimula kang magtanong ng may katatagan kung ano ang kailangan mong gawin.
Ito ang sandaling iyon. Ang mga unang bahagi ng paglalakbay na ito ay nagsilbing pag-apoy sa apoy, ngunit ngayon na ang oras upang buuin ang pugon. Dito natin itinatayo ang istrukturang sapat na matatag upang gawing mas mahirap ang pagkabigo kaysa sa tagumpay. Ipinapakita ko sa iyo ang 90 araw na plano ng pagkulong. Simple, direkta, makapangyarihan. Hindi ito ginawa upang maging komportable. Ito ay ginawa upang palakasin ka. Ang 4 na haligi ng pagbabago, ang 90 araw na ito ay nakabatay sa 4 na haligi. Hindi matatawarang mga aksyon na gagawin mo araw-araw. Ang bawat haligi ay idinisenyo upang pahusayin ang isang mahalagang aspeto ng iyong pagkakakilanlan. Kapag pinagsama-sama, ang mga ugali na ito ay bubuo ng isang mas malakas, mas malinaw, at mas hindi matatalong bersyon ng iyong sarili kaysa sa anumang nagawa na. Haligi 1, isip. Hindi ka kailanman magiging mas mahusay kaysa sa iyong sariling mga kaisipan. Kaya, sa loob ng susunod na 90 araw, maglalaan ka ng 1 oras araw-araw upang sadyang pakainin ang iyong isip. Hindi ito tungkol sa mababaw na nilalaman. Ito ay tungkol sa pagtuon at babasa ng mga libro na humahamon sa iyo, pagsusulat ng mga idea, layunin at reflection, pag-iisip ng malalim. Ang oras na ito ay hindi para sa pagkalito. Ito ay para sa pag-install ng isang bagong operating system sa iyong utak. Bakit? Dahil karamihan ay nabubuhay sa automatiko, kumukonsumo ng basura sa isip, puno ng ingay, mga abala, at negatibidad. Ngunit hindi ka na magiging ganoon. Mula ngayon, ang iyong isip ay ang iyong pinakamahusay na sandata. Pumili ng mga nilalaman na nagpapataas sa iyo. Pagnilayan kung sino ang nagiging ikaw. Ang 1 oras sa 1 araw ay hindi lamang nagpapabago ng iyong mga kaisipan. Muling iprograma nito ang iyong pagkakakilanlan. Nagsisimula kang kumilos ng iba, magsalita ng iba, mag-isip ng mas madiskarteng, dahil ngayon ang iyong isip ay pinapakain ng layunin. Haligi 2, katawan. Ang katawan ay sumusuporta sa isip. Ang isip ay gumagabay sa katawan. Ang isa ay nagpapalusog sa isa. Kaya, kikilos ka araw-araw ng hindi bababa sa 30 minuto at mas mabuti kung hanggang 60. Ang focus dito ay hindi sa pagiging perpekto. Ito ay sa intensity. Maaari kang tumakbo, magbuhat ng timbang, lumanggoy, maglakad ng may layunin, umakyat sa hagdan. Hindi mahalaga ang aktibidad. Ang mahalaga ay gumalaw. Walang pagbubukod. Hindi ito tungkol sa aesthetics. Ito ay tungkol sa enerhiya, tungkol sa disiplina. Ang iyong katawan ang pundasyon na sumusuporta sa iyong mga resulta. Ang mahinang katawan ay sumisira sa focus, nagpapagod sa isip, nagpapahina sa iyong direksyon. Hindi mo kailangan ng GYM, ni coach, ni musika. Kailangan mo lamang ng desisyon. Bawat patak ng pawis ay isang deklarasyon. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa kahinaan. Sa maikling panahon, ang iyong katawan ay magiging isang angkla, isang leverage, isang amplifier ng iyong pagkakakilanlan. Haligi 3, misyon. Hindi ka nagigising at maghihintay na sabihin sa iyo ng araw kung ano ang gagawin. Araw-araw, maglalaan ka ng 90 minuto na malalim na pagtatrabaho sa kung ano ang iyong itinatayo. Walang cellphone, walang abala, walang hindi kinakailangang pahinga. Kung ikaw ay nagsusulat, magsulat. Kung nagtatayo ka, magtayo. Kung natututo ka, mag-aral. At kung hindi mo pa alam ang iyong misyon, ang paghahanap nito ang magiging iyong misyon. Bakit 90 minuto? Dahil ang karamihan ay hindi man lang nagbibigay ng ganoon sa 1 linggo sa kanilang mga pangarap. Mag-compete ka. 90 minuto sa 1 araw sa loob ng 70 araw ay katumbas ng 105 oras. Ito ay katumbas ng kalahating shift ng trabaho na inilaan sa iyong pagiging master. Ito ang magiging iyong pagkakaiba. Haligi 4, katahimikan. Kung ang iyong isip ay hindi kailanman nananahimik, ang iyong pananaw ay hindi kailanman lumilinaw. Kaya, araw-araw, maglalaan ka ng 0 hanggang 20 minuto para sa ganap na katahimikan. Walang cellphone,
walang tunog, walang pampasigla. Ito ang sandali kung saan nakikinig ka sa iyong sarili, kung saan natutunaw ang stress, kung saan nabubuo ang iyong mga idea, kung saan muli kang nakakaugnay sa kung ano ang tunay na mahalaga. Maaari kang mag-meditate, himinga ng may kamalayan, o simpleng umupo ng tahimik. Ang format ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang maging naroroon. Karamihan ay sobrang adik sa pampasigla, kaya hindi na sila nag-iisip para sa kanilang sarili. Bobo ka sa pattern na iyon. Sasanayin mo ang presensya, dahil ang presensya ay nagdudulot ng kalinawan, at ang kalinawan ay nagdudulot ng kapangyarihan. Ito ang 4 na haligi, simple, puro, nagpapabago. At kung susundin mo ang lahat ng ito araw-araw, dadaling ka nila sa isang lugar na hindi kailanman mararating ng iyong dating sarili. Ikaw lang, ang iyong paghinga at ang iyong presensya. Dito ka magsisimulang muli, kung saan tumatahimik ang ingay sa labas, kung saan natutunaw ang stress, kung saan nagkakaroon ng puwang ang iyong mga idea upang lumitaw, kung saan malinaw mong naaalala ang tunay na mahalaga. Maaari itong maging isang simpleng pagmumuni-muni, isang tahimik na paglalakad, kahit na humiga sa sahig ng may malalim na paghinga. Hindi mahalaga ang format. Ang mahalaga ay ang magdiskonekta mula sa ingay at muling makakonekta sa iyong misyon. Ngayon, dumaiting na tayo sa pinakamakapangyarihang haligi. Haligi 5. Walang negosasyon. Susundin mo ang ipinangako mo sa iyong sarili. Iyon lang. Ito ang haligi kung saan ang mga lalaki ay nagiging tunay na lalaki, kung saan nakakaroon ng bigat ang mga salita. Ito ang pundasyon na sumusuporta sa buong istruktura. Ang mamuhay ng walang negosasyon ay nangangahulugang hindi ka lumalaktaw ng mga araw, hindi ka gumagawa ng mga pagdadahilan, hindi mo binabago ang iyong mga pamantayan ayon sa iyong kalooban. Ito ang kontreta na nilagdaan mo sa sandaling nagpasya kang sumunod sa loob ng 70 araw. At mula roon, walang plan B, walang pagtakas. Ikaw, ang iyong pangako, ang iyong pagbabago. Karamihan sa mga tao ay hindi pa rin naiintindihan. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa talento. Ito ay tungkol sa negosasyon. Nagsisimula sila ng malakas, ngunit sa unang pagsubok, nagsisimula silang makipagtawaran sa kanilang sarili. Gayon, lalaktawan ko. Bukas, babawi ako. Sapat na. At unti-unti, sinisira nila ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Tinuturuan ang utak. Walang saysay ang aking mga salita. Ngunit hindi ikaw. Patuloy ka, kahit pagod, kahit naiinip, kahit ayaw mo, lalo na kapag mahirap. Sa sandaling iyon nangyayari ang pagbabago. Sa sandaling iyon nagsisimulang magtiwala ang iyong sarili sa hinaharap sa kung ano ang nagiging ikaw. Ang mamuhay ng walang negosasyon ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtitiyada. Kung napalampas mo ang isang pag-ehersisyo, bawiin ito bukas ng may dobleng intensidad. Kung nawala mo ang iyong focus, himanap ng oras at bawiin. Ngunit huwag kang bumigay. Hindi gayon, hindi sa yugtong ito. Tandaan, ang pagiging hindi comfortable ang presyo ng bagong bersyon ng iyong sarili at ang bayad na iyon ay pang-araw-araw. Kung naramdaman mo ang lakas ng mensaheng ito, isapuso ito ng higit pa sa pag-like o pag-share. Isabuhay ang katotohanan ito. Dahil kung ilalapat mo ang lahat ng nasabi ng walang pagkabigo, magbabago ang iyong buhay. Iyon lang. Kapag nagkulong ka ng 70 araw, tumatalas ang iyong isip, nagiging mabilis ang iyong mga desisyon, lumalawak ang iyong pananaw, tumataas ang iyong mga iniisip, nagiging isang channel ng kapangyarihan ang iyong katawan, hindi lamang sa aesthetics, kundi sa paraan ng iyong pag-ugali. May kumpiyansa, nakatutok, kalmado. Nagsisimulang magkaroon ng traksyon ang iyong misyon. Tumigil ka sa sobrang pag-iisip at nagsimulang kumilos na may pagkakapar-pareho. Nagiging magnetiko ang iyong presensya dahil nilinang mo ang katahimikan. Nagsanay ka ng focus. Sinanay mo ang kalmado. Lumayo ka sa maingay at nakakagulong pulutong. At ang disiplina. Hindi na ito isang laban. Ito na ang iyong pagkatao. Ito ang tunay na layunin ng 70 araw na pagkulong.
Hindi tungkol sa pagmamarka ng mga gawain. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na hindi na kailangan pang kumbinsihin na kumilos. Hindi mo kailangan ng mga paalala o palakpakan. Ginagawa mo lang. Nagtatayo ka. Namumuhay ka ng iba. Ang dating ikaw ay nakikipag-ugnayan sa takot, sa katamaran, sa pag-aalinlangan. Ngunit ang bagong ikaw ay may malinaw na patakaran. Walang negosasyon. Kung tunay kang nakatuon sa iyong pagbabago, sa pagiging isang tao na hindi kailanman naging, kailangan mong gumawa ng mga pagpipilian ngayon na hindi mo nababalikan bukas. Tinatawag namin itong 70 araw na desisyon. Hindi ka nagdedesisyon araw-araw kung magpapatuloy ka o hindi. Iyan ay para sa dating ikaw. Ang bagong ikaw ay nagdedesisyon ng isang beses at nabubuhay sa loob ng pagpipiliang iyon. Ito ang kapangyarihan ng prosesong ito, katiyakan. Nagpasya ka kung ano ang tatanggalin at ang desisyong iyon ay mananatili. Hindi mahalaga kung pagod ka, natutukso o pinipilit. Hindi kailangang intindihin ng iyong mga kaibigan. Naiintindihan mo na at ngayon, mayroon lamang isang direction, disiplina. Ano ang kailangang tanggalin? Mga abala, alis. Random na pag-scroll, alis. Walang kabuluhang pampasigla, alis. Nilalaman na nagbibigay aliw ngunit hindi nagtatayo, alis. Ang iyong kapaligiran ngayon ay isang larangan ng digmaan. At ang lahat na hindi nagpapataas ng iyong focus ay nagpaparumi. Kung hindi ito nagpapalaki ng iyong misyon, wala ito sa iyong araw. Mga tsismis, tanggalin. Mga drama, titulin. Mga usapan na nagpapababa sa iyo, hindi na ito kasya. Bawat dialogo sa loob ng susunod na 70 araw ay kailangan kang gawing mas malakas, mas may kamalayan, mas nakahanay. Kung hindi, pinapatuyo nito ang iyong enerhiya, at ang iyong enerhiya mula ngayon ay sagrado. Protektahan ito tulad ng pagprotekta sa isang kayamanan. Ngayon, pag-usapan natin ang alak. Kung seryoso ka sa pagbuo ng iyong kalinawan, ng iyong lakas, ng iyong presensya, kung gayon walang puwang para sa mga substance na nagpapamanhid sa iyong isip, ang pag-inom ay maaaring tila nakakapagpahinga, ngunit ito ay bumabalik. Binubulabog nito ang iyong tulog, binabawasan ang iyong vibration, ginugulo ang iyong kalinawan. Utulin mo ito, hindi habang buhay, kundi sa ngayon, para sa yuktong ito, para sa sprint patungo sa iyong pinakamahusay na bersyon. Tungkol sa dopamine, karamihan ay hindi adik sa abala. Sila ay adik sa chemical sa likod nito, mga notification, novelty, micro-rewards. Ang iyong utok ay nakondisyon upang manghuli ng mga pampasigla at hanggat hindi ka nagde-detox, patuloy kang maghahanap ng mumo habang maaari kang magtayo ng isang imperyo. Panahon na upang i-reset ang iyong base at nangangahulugan ito ng katahimikan, pagkabagot, disiplina. Ang susunod na 70 araw ay hindi tungkol sa paghahanap ng agarang kasiyahan. Ito ay tungkol sa muling pagkondisyon ng iyong isip upang makahanap ng kasiyahan sa focus, sa pisikal na pagsisikap, sa tahimik na pag-unlad. Magiging hindi comfortable sa simula, at iyon ay isang napakagandang senyales. Ang kapaligiran sa paligid mo ay kailangang maging sagrado. Kung susubukan mong umunlad sa gitna ng kaguluhan, karamdaman, at sobrang pampasigla, mabibigo ka. Ayusin mo, linisin mo, gawin mong sagrado. Hindi ito tungkol sa paglikha ng isang magandang bag. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang matibay na pundasyon. Ang iyong silid, ang iyong kusina, ang iyong cellphone, ang iyong computer, lahat ay kailangan maging bahagi ng iyong sistema. Walang dapat maging random o improvisado. Ang lahat ay dapat gawin ng may layunin. At nalalapat din ito sa iyong isip. Kakailanganin mong magtakda ng mga limitasyon. Protektahan ang iyong oras mula sa mga taong hindi nakakaintindi sa iyong landas. Burahin ang mga app, emit ang mga notification, tigilan ang pagtingin sa iyong cellphone bawat sandali. Lumilikha ka ng isang protektadong espasyo ng pagbabago. Walang pumapasok, walang nakakatakas, dahil bawat oras na pinapayagan mong maabala ang iyong sarili, nagpapadala ka ng mensahe sa subconscious. Hindi ako 100% nakatuon.
at sinisira nito ang disiplina. Ngunit kapag nagpatuloy ka ng walang pangangailangan ng papuri, kahit naiinip, kahit may kahirapan, ipinapahayag mo ang kabaliktaran. Ito ang aking bagong sarili. Hindi kailangan ng iyong utak ng mas maraming motibasyon. Kailangan nito ng mga utos. Oras na upang tigilan ang pagpapahintulot sa iyong kalooban na magdikta sa iyong mga aksyon, upang tigilan ang pagkonsulta sa iyong mga emosyon bago kumilos. Kailangan mong maging isang tao na gumagawa ng kung ano ang kailangang gawin, anuman ang nararamdaman. Dahil kung ang iyong damdamin ang namumuno sa iyong pag-ugali, ang iyong mga resulta ay palaging magiging hindi matatag. Gayon na ang sandali upang kontrolin ang iyong sarili, upang muling iprograma ang iyong isip upang suportahan ang iyong pananaw, hindi ang iyong mga kahinaan, hindi ang iyong mga kagustuhan, hindi ang iyong mga takot. Kaya, magpasya ngayon kung ano ang iyong mga hindi matatawaran. Ano ang tatanggalin? Ano ang pananatilihin? Ano ang nararapat sa iyong enerhiya? At ano ang hindi na kailanman magkakaroon ng access dito? At kapag nakuha mo na ang mga sagot na iyon, isabuhay mo ang mga ito. Ilog ang sistema at isakatuparan. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging disiplinado dahil sa obligasyon. Ito ay tungkol sa wakas ay maging isang tao na nagtatapos ng kung ano ang sinisimulan. Karamihan ay hindi nabibigo dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kawalan ng pagkakapar-pareho. Nagsisimula silang nasasabik, nagtatakda ng mga layunin, bumibili ng mga notebook, nanonood ng mga video. Ngunit kapag nawala ang sigla, nawawala rin ang aksyon. Ito ang pagkakamali, ang pagtitiwala sa motibasyon. Ngunit ang motibasyon ay isang emosyonal na estado, at ang mga emosyon ay pabago-bago. Hindi ka makakapagtayo ng isang matatag na buhay na may hindi matatag na panggetong. Paano panatilihin ang pagkakapar-pareho nang hindi umaasa sa motibasyon? Nagtatayo ka batay sa pagkakakilanlan, hindi sa damdamin. At nagsisimula ito sa isang konsepto na tinatawag na pag-angkla ng pagkakakilanlan. Humihinto ka sa pagkilos tulad ng deity mong sarili at nagsisimulang kumilos tulad ng iyong nagiging. Hindi isang araw, ngayon. Hindi kapag pakiramdam mo ay handa ka. Hindi kapag lumitaw ang mga resulta, ngayon. Kumilos ka na parang nanalo ka na. Hindi mo sinisikap na maging disiplinado. Kumilos ka ng may disiplina. Hindi ka naghihintay na maging matatag. Kumikilos ka na parang likas kang matatag. Bakit? Dahil ang pag-ugali ay sumusunod sa pagkakakilanlan. Kung naniniwala ka na ang isang taong sumusuko ay patuloy na susuko, ngunit kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong tumutupad sa kanyang mga pangako, pananatilihin mo ang iyong salita kahit mahirap. Kalimutan mo na ang pagkabighani sa mga layunin. Itakda ang mga ito ng isang beses at tanggalin ang focus. Mag-focus sa mga sistema. Ang layunin ay ang patutunguhan. Ang sistema ay ang sasakyan. Ang paglago ay hindi nagmumula sa pag-iisip sa resulta sa lahat ng oras. Nagmumula ito sa pagmaster ng proseso. Tanungin ang iyong sarili, ano ang ginagawa mo tuwing umaga, tuwing gabi? Ano mo isinasagawa ang iyong oras ng trabaho, ang iyong pag-ihersisyo, ang iyong pagbabasa, ang iyong pang-araw-araw na check-in? Ang mga sistema ay kailangang maging simplo, napakasimple na hindi mo na kailangan pang mag-isip. Huwag makipag-ugnayan, huwag magpaliban, isakatuparan lang. At upang panatilihing buhay ang mga sistemang ito, subaybayan. Kung hindi ito sinusubaybayan, hindi ito nangyayari. Hindi lang ito isang kasabihan, ito ay siyensya. Niloloko ka ng iyong utak. Inapalaki nito ang pagsisikap. Nakakalimutan ang mga araw na nilaktawan. Binabago ang kwento upang protektahan ang ego. Ngunit hindi nagsisinungaling ang data. Gumawa ng tracker ng ugali. Gumamit ng kalendaryo. Maglagay ng mga post-it sa dingding. Makita. Gustong-gusto ng utak ang nakikitang pag-unlad. Ang seconds ng excess. Ang marka sa kalendaryo ay dopamine na konektado sa disiplina, hindi sa abala. At kapag nakita mong lumalaki ang sequence na iyon,
Hindi mo ito gustong sirain. Mag-iisip ka ng 2 beses bago laktawan ang isang pag-ihersisyo o humiga ng hindi natatapos ang iyong pangako dahil nakikita mo ang halaga. Lumikha ng mga ritual. Gumising sa parehong oras. Panatilihin ang parehong simula ng umaga. Magkaroon ng nakapirming dawain sa gabi. Lumilikha ang ritual ng ritmo. Ang ritmo ay lumilikha ng momentum. At ang momentum ay nagpapalit ng pagsisikap sa automatikong ugali. Ito ang lihim ay automate. Buuin ang isang buhay kung saan ang iyong mga ugali ang nagdadala sa iyo at hindi ang kabaliktaran. Kung gusto mong protektahan ang iyong 70 araw, gawing sagrado ang una at huling oras ng iyong araw. Sa umaga, pagbabasa, paggalaw, katahimikan, kalinawan ng layunin. Sa gabi, tagninilay-nilay, pagpaplano, pagdiskonekta. Tapusin ang araw ng may disiplina at ang natitira ay natural na makakaisa. At kapag tila mahirap ang lahat, dahil sa isang punto ay magiging, bumalik sa iyong pag-angkla ng pagkakakilanlan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang gagawin ngayon ng taong nagiging ako? Susuko ba siya sa ugali? Mawawala sa pag-scroll sa halip na manatiling nakatutok, susuko sa pagiging hindi komportable, o babangon siya kahit pagod, kahit abala, at gagawin ang kailangan. Ang tanong na iyon ay maaaring magpabago ng lahat, dahil ang sagot ay palaging nasa loob mo. At kung gaano karaming beses mong pipiliin ang sagot na iyon, mas magiging ikaw iyon. Sa loob ng 70 araw na ito, lilitaw ang 3 pader. Ang pader sa pagitan ng araw 7 at 1-0. Dito nagsisimula ang yugto ng matinding paglaban. Nawawala ang excitement sa simula. Ang natitira ay ikaw, ang trabaho, at ang iyong dating sarili na sinusubukang hilahin ka pabalik. Bubulungan ka nito, mahirap, magpahinga ka muna. Nadawa mo na ang sapat. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Ito ay ang iyong dating pagkakakilanlan na nagmamakaawa para sa ginhawa. Ito ang iyong unang malaking pagsubok at kailangan itong talunin ng tahimik. Susunod, ang pader sa paligid ng araw 30. Hindi ka na nakikipaglaban. Naiinip ka na. Ang dawain ay naging pag-ulit. Arang walang nangyayari. Walang malalaking milestones. Tanging ang parehong proseso araw-araw. Karamihan ay sumusuko dito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Gumagana ba talaga ito? Sulit pa bang magpatuloy? Aano kung baguhin ko ang lahat? Mag-ingat, ito ang patibong. Malapit ka ng umani, huwag mong iwanan ang binhi. Ang pader sa paligid ng araw 60. Dito nagbabago ang lahat. Gumigising ka na may kakaiba sa loob mo. Mas matatag ang iyong isip. Mas kaunti kang magsalita. Mas marami kang gawin. Ang mga ugali ay dumadaloy ng madali. Tumutugon ang katawan. Humihinto sa paglaban ang isip. Ang ritmo ang iyong kakampi. At pag-dating ng araw 70, hindi ka na ang dating ikaw. Mas malakas ka, mas nakasentro. Ang iyong presensya ay nagsasalita bago pa man ang iyong bibig. At ang pinakamahalaga, hindi mo kailangan ng papuri o motibasyon o ang pakiramdam na handa ka. Lumabas ka lang araw-araw, walang ingay, walang pagdadahilan, hanggang sa maging isa kang ibang tao. Karamihan ay hindi kailanman nakakarating dito, hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa kawalan ng desisyon. Marami ang naglalandi lamang sa idea ng pagbabago. Hindi ikaw. Nangako ka. Kaya kapag dumating ang pagnanais na huminto, kapag nagsimula makipagtawaran ang isip, tandaan, sinabi kong 70, hindi siyam. Ang 70 araw ay hindi magbabago ng iyong buhay. Ngunit ang 70 araw ng walang humpay na pagpapatupad ay maaaring magbago ng lahat. Ito ang kasunduan na ginawa mo, hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. At ang kontretang ito ay hindi matatawaran. Sabihin ng malakas, sinabi kong 70, hindi siyam. Huminga ng malalim, magmuling ugnay, magsimula ulit, at magpatuloy dahil darating ang sandali. Kung mananatili kang matatag, kung saan magbabago ang lasa ng pagsisikap, ang mga ugali ay hindi na magiging pabigat. Matutunaw ang paglaban.
Ang boses na dati ay nagsasabing, masyadong mahirap ito, ay magiging isang bagay na mas makapangyarihan. Ito ako ngayon. Hindi lang ito motibasyon, ito ay pagkakakilanlan. Dahil ang pag-uulit ang humuhubog sa iyong pagkatao. Kung ano ang ginagawa mo araw-araw ay nagiging kung ano ang iyong pinaniniwalaan. At kung ano ang iyong pinaniniwalaan ay nagtatakda kung paano ka kumilos, kung ano ang iyong tinatanggap, kung paano ka mag-isip, at kung paano ka kumilos kapag walang nakakakita. Hindi ka lang nagmamarka ng mga gawain o nagpapatuloy dahil sa obligasyon. Napapadala ka ng malalim na mensahe sa bawat na kumpletong gawain, bawat ugali na pinananatili, bawat sandali ng tahimik na disiplina. Sinasabi mo, ako ang uri ng tao na ginagawa ito araw-araw nang walang kailangan ng paalala ng sinuman. Hindi mo sinisikap na maging mas mahusay. Mas mahusay ka na. Hindi ka naghihintay ng isang perpektong bersyon. Itinatayo mo ang bersyon na iyon. Isang ugali sa bawat pagkakataon. Ito ay pagpapahiwatig ng sarili. Pinapakain mo ang iyong isip ng pagkakakilanlan na iyong pinili hanggang sa mag-ugat ito at maging iyong realidad. Kaya sabihin ngayon, ako ang tagabuo. Hindi ako naghihintay ng perpektong kondisyon. Nililikha ko ang mga ito. Hindi ako naghihintay ng pagbaliktad. Ginagawa ko itong mangyari. Ulitin ito sa iyong isip ng ilang beses hanggang sa maging mas malakas ito kaysa sa pag-aalinlangan, mas matatag kaysa sa paglaban, mas tutu kaysa sa iyong dating sarili. At kapag natapos ang 90 araw na siklo na ito, walang pagbabalik. Hindi mo lang nakumpleto ang isang proseso. Lumabas ka na binago, mas matalas, halos hindi makilala, at mapapansin ng mundo. Ngunit hindi mo na kailangang magsalita. Ang iyong mga resulta ay magsasabi ng higit pa sa anumang talumpati. Kung may bumangon sa loob mong ngayon, kung may apoy na nagliliyab sa iyong dibdib sa sandaling ito, huwag mo itong hayaang mamatay sa susunod na 1-0 minuto. Huwag mo itong iwanan kapag dumilim ang screen. Ang dako, i-lockdown mo sa loob ng 90 araw. Markahan ang simula. Buuin ang sistema. Tanggalin ang ingay. At bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong makilala ang iyong pinakamalakas na bersyon, ang naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng laban na ito.